Alright, welcome again to my channel, Share Your Story, Ronnie Harvell. Dito na po tayo pagpatuloy natin yung video ko last nating na-upload na ito'y patungkol ito sa mga engineers ng DPWH. Well. Sabi po ni Senator GB Estrada, mga notorious sa DPWH ayon. Sabi niya yon. Mga notorious sa DPWH ayon kay Senator GB Estrada. Well, yan na po. Ito na po ang ating pag-usapan at ating pong ihayag at talagang grabe ang nangyari po sa larangan ng nakaraang Senate hearing ng ribbon hearing po. So, hindi na po tayo magpapatagal dahil napaka-importante po ito na talagang maihayag natin at sayang talagang ating mga taxes na ibinibigay po talaga sa mga nako naman. Well, let's go at ating pong makinig po tayo ngayon. Bagong lahat yan, ay akyat muna ako. Para bigyan nating daan dahil po ito po talagang grabe ang hirap. Maraming nababaha sa tubig po ito. Pero marami pong bumabaha ng corruption pagdating po sa flood. Ay, ghost project. Ay, nako. Ganun ba talaga ang nangyayari sa ating Pilipinas? Kaya po may karapatan po tayo. Dahil po tayo po yung mga taxpayers, lalo na po ang ating mga OFWs na malaking nagbibigay po ng taxes po sa ating Pilipinas. So this is part of this subject nating pong ating ipagpatuloy. Dahil po sabi nga ni GB Estrada or Senator GB Estrada na talagang talamak po na may marong sa loob talaga. Sa loob ng DPWH itong mga engineers ang gumagawa ng nako. Well. Kaya pakinggan po natin. Sino ito? Sino ba unahin natin? Alright. Engineer ng... Okay, ito muna ang unahin natin. Sabi ko, bakit nagkakaganon? May mga lumalabas. So, from there po, since ako po hindi na parte ng Bulacan First, sila na po yung mga nakaupo doon, hindi ko na po alam yung sumunod na step na ginawa po nila until such time na ito po, August 7, 5 o'clock in the afternoon. Pero cut ko na lang po kayo. Opo. Isa na lang po. Paliwanag pa more. Nag-report po ako kay Secretary Bonoan na may possible po ayon po sa report ng ibang tao ko. Kayo yung pa nag-report sa kanya? Nag-report po ako sa kanya. That was 5 o'clock in the afternoon. Sige, paliwanag. Senator JB? Sige. Mr. Chair, kailan ka pinalitan ni Bryce Hernandez? June 16 po, 2025. So bago lang. Yes po, Your Honor. June 16, 2025. Yes po, Your Honor. Alam mo, yung staff ni General Lacson. Oo nga naman Lagot ka ngayon kay Senator Bato. Ni Senator Lacson, isang araw, 2 araw lang nilang pinuntahan, na validate nila kaagad, na pinpoint nila agad kung saan yung ghost project. Oo nga Bakit? Noong si Senator Lacson ay 1 araw, 2 araw lang, locate agad yung ghost project na yan. Project na yan na sinasabi tapos ikaw na dating DA ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Tanong Honor. ka pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papel para mabayaran yung ghost project na yan.
Sir, Di ba? if I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Your Para Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mo sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. The buck stops at the district engineer as far as the projects that were being implemented in that particular engineering district. Dapat alam mo yan, di ba? Tapos ngayon, kunyari, magtanong-tanong ka pa sa mga tao mo sa baba, meron ba? Tapos tanungin ka sa mga tao mo na, parang meron, sir, parang meron. Napaka-hirap intindihin na ikaw, district engineer, hindi mo alam. Tapos yung mga tao ni Senator Lacson, one day lang nila pinuntahan yan with the use of the GPS, na-locate nila, tinanong na yung mga barangay officials doon, sabi, wala talaga yan, sir. Wala talaga. 2 days lang ginawa ng staff ng Senado. Ikaw, you've been there for how many years ka naging DA doon? 5.5 years, sir. 5.5 years. Tapos hindi mo alam na may ghost project pala. Senator Bato, I think you made your point. Well, pero in June 16, umalis sa kanyang posisyon. We don't know if what happened po talaga, no? Pagkatapos ng suna ng ating President Bongbong Marcos ay parang ibang uihip na ngayon na. Parang ano ba, ginulat sila. Kaya naalarma, parang parang langgam, no? Parang grabe. Kaya po talagang sinabi po ni Senator JB Estrada na mayroong notorious po talaga nangyari sa loob ng DPWH. Sarap yung batukan eh. I am also a taxpayer. Kaya may karapatan din po ako magsalita. Kaya po dapat po ang buong lahat pong Pilipino dapat po ay mag-voice out dito. Kaya po kailangan po talagang bubugin ang mga taong itong naglakwat sa. Kasi next nating video na ito ay ating pong hayag na itong mga talagang engineer na ito ay saan sila napupunta? Doon po pala sa casino, 5 million. Sa next video natin pag-usapan yan. But anyway, dito po, itong notorious, itong district, engineer na si Alcantara, imposible po, sir, na wala ka pong alam sa nangyari. Okay? Imposible po yan. Napaka-imposible po ang iyong ginawa. Na wala ka pong alam. Kasi kung tutuusin talaga, as being a district, kaya po tama pong sabi ni Senator Bato, hindi po pwede na wala kang alam. See? At hindi po pwede na hindi mo alam. Kung talagang ikay distrito na may concern ka talaga sa iyong area, na katulad na ginawa po ni Senator Lacson na kanyang inayahag na po, na kanya pong gumamit po sila ng GPS para i-locate yung ghost, yung ghost project. Kaya million po, kaya po hindi makapagsalita po itong tamburukoy na to na si Mark na ito ng wawaw daw. Wawaw pala wawaw. Hindi ka makapagsalita. Sarap na po yung firing squad na ito. Sarap talaga sila yung firing squad. So ito pong ginawa nila sa taong bayan sa Pilipinas. Hindi lang po dapat Bulacan halos po ang Pilipinas. Dapat po suriin na to at buwagin ang gumagawa po na dito sa ginagawa ng DPWH at na kanilang manok-manok po na construction, na mga construction katulad po ni Diskaya. Piroin mo 9 siyam po. Siyam na. Grabe, siyam na construction company kaya po na confiscate ang kanyang sasakyan na out of 40 naging 28 na lang. Pero nung pinuntahan na po doon sa Pasig kasama po si Mayor Vico Soto ay
nawawala na po. At yung mga talagang ay, grabe. Well, yan po ang notorious, no? Sino ba nagsalita nito? Ha? Kaya po, June 16, na, I don't know what is, kung ano pong kanilang pasumbong-sumbong pa. Pasumbong-sumbong pa sa kay Secretary Bunungan. Ay, nako naman. Dapat sana, ginawa nyo na po yun. Kung hindi po man nagsalita po. Buti nagsalita na po ang ating President Bongbong Marcos. Hindi. Talaga naman, talamak, no? Grabe. Well, yan po. Mahaba yata ang aking video. Pero anyway, ito pong sinabi po ni patungkol po, no? Sinong mga notorious na ito? Tinutukoy po. Engineer ng Ayan. First Engineering ng District Office sa Bulacan, tama? Yes po, Your Honor, Mr. Chair. Sige po. Mamaya po, Mr. Chair, tatanungin ko rin si Bryce Hernandez dahil mukhang wala na ho siya yatang planong sumipot, no? Dahil I think you have given ample time, Mr. Chair, that for him to show up, no? Nakasabina na po siya ngayon na nag-ano ng contempt. So I suggest that the warrant of arrest be issued on Bryce Hernandez and JP Mendoza dahil ito daw po yung mga notorious na talagang involved at mukhang wala na silang plano na sumipot dito. Sige po, ituloy niyo po, Opo. Well, yan po ang sinabi po, no? engineer ng Notorious. Mga notorious, dalawang tao. Sino ba yan? Si Brian. Si Bryce Fernandez. Si JB Mendoza. Next nating video po. Pag-usapan natin na itong mga sila to na ang kanilang kasama po. Sila mismo. Ating district na ito na si Alcantara. Pupunta pa, dinay pa, pero pumupunta pa talaga sa casino. Next nating video. Okay? So again, dito na muna tayo at at least we know who is the notorious po sa DPWS. Dito pa lang yan sa Bulacan. Kaya nakikita po ang ghost, yung ghost project. Kaya nung tinanong noon, nung nakaraang video, tinanong po sino ba to? Si Mark, nang may-ari ng Wawaw daw. Wawaw na hindi makapagsalita. Wawaw daw, wawaw. Habang tinatanong ni Senator Jinggoy at saka ni Senator ni Villanueva, doon siya nakatingin sa kanyang cellphone. Hindi alam, baka inaantay ng message na para babasahin niya. Ay, nako. Well, dito na po lang tayo at yan po mga notorious, no? Tandaan niyo pong pangalan. Pero sabi nga, parang wala na sila dito sa Pilipinas. Talagang nag-alsa baluta na. Sino po makakulong dyan? Diba? So ito naman ang masa DPWS, hindi naman makulong yan. Tanggalin naman sa trabaho yan Pero ang dapat yan, i-fresh ang kanilang pera. Ang problema ay tinago na. Kinuha na po sa bangko. Ano pa i-fresh doon? Ay, kasayang naman, no? Nakakasayang. Kaya, nako, hirap talaga. Anyway, dito na lang po tayo at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pinag-usapan ngayon. This is my video reaction at commentary na saan po ay ating po tinutukoy ang patungkol po dito sa mga notorious sa DPWH ayon kay Senator GB Estrada. So, we showed, no, napakita natin sino po yung mga taong ito. Kaya maraming pong salamat po sa kay Senator, pinangunahan po ni Senator Rolando Marcolita sa committee ng Senatoring Ribbon. At the same time sa lahat po ng mga senators. Maraming salamat po. At sana po ay magpakaisa po kayo. Huwag po kayong pakanya-kanya. Hindi po maganda ang mga senators ay mayroon pong division sa loob. Kailangan po kayo ng Filipino, ng mga Pilipino po, para ito pong mga taong ito ay nasa inyo po ang kapangyarihan. Binuto po kayo namin para makaupo dyan. Ngayon na po, bubuwagin. Buwagin dapat itong mga ginagawa nila. Okay? So maraming salamat po at ano sila pasarap ng buhay. Ay, naku ha. Well, this is your story, Ronnie Harabel. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and click the notification bell para po lagi po tayong matunugan ng ating or ma-notify po kayo
ng ating mga new videos. Okay? Dahil pag-usapan natin next nating video ay patungkol po sa mga engineer na ito na laging pumupunta pala saan? Sa casino. Well, you can please like and then comment whatever you wanted to as long in our video. And please don't forget, please don't skip, okay, our ads, because this is only the way can earnings in our videos here, okay, in this platform. Anyway, thank you everyone, and may the Lord bless you all. Here again, share your story, Ronnie Harobel, or this is Pastor Ronnie Harobel, na patuloy po nating ihag ang katotohanan. God bless you all. Bye-bye.